my beloved Boss Mike Cervera. O kung hinahanap nyo, eto, Martin Romualdez na idol ni Jojo Chavez. Eto na. Natin sacrificial lamb, baka naman merong mas malaking tao na ayaw pauwiin si Saldi dahil baka kumanta siya, di ba? Ayan na nga ho kasi, mga kababayang, ayan na nga ho, yung sinasabi, di po ba, na nadadamay ho si Presidente sa issue ni Martin Romualdez Opo nadadamay ho Imbis ho na malinis, maayos, na tuloy-tuloy, yung pong ganap ni Pangulo para tugunan ang pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, ito ho nagiging bagahe yung pong kasinsin ba? Yung kanyang kasinsin? So instead na isipin natin sacrificial lamb, baka naman merong mas malaking tao na ayaw pauwiin si Saldi dahil baka kumanta siya, di ba? Sinong ayaw? Sinong malaking tao yan? Gusto namin ng katotohanan Rektahin ninyo kung sino yan. Kung si speaker. Kung si, kahit sino. Kung marerekta nyo na si Pangulo, di si Pangulo, di ba? Pero malabo mga kababayan Kahit mga makamartin, nag-like na, oy, nako, ewan ko sa'yo. Sino? Ayan ang nangyayari. Nagiging bagahe ni Pangulong Bongbong itong si Martin Romualdez. Mas yun kaysa yung sacrificial lamb. Kasi kung sacrificial lamb siya, baka mas uuwi nga siya para ikanta yung mga kasamahan niya. Ikanta niya na. Di po ba? Ikanta na. Malabo ho kasing dapat hindi porke magpensan may iba naman ho utak ni Martin, iba naman ho ang utak ni Pangulong Bongbong. Kung eto lang ho ang pag-uusapan, Kasi ako, mga kababayan ko, talagang ako, sasabihin ko na sa inyo. Dahil matatagalan tayo makapag-live, Sasabihin ko sa inyo. Sinasabi ko na, ako'y malakas ang aking pakiramdam na talagang sangkot si Martin Romualdez sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Malakas ang pakiramdam ko. Di po ba? Ewan ko sa inyo. Di po ba? Baala kayo. Kung kayo naniniwala pa rin na na walang kinalaman sa pagnanakaw, yang kasinsin niya na si Martin Romualdez, bahala kayo sa buhay ninyo. Bahala kayo. Basta ako, naninindigan ako, malakas yung pakiramdam ko. Nakasapakat ni Saldi ko, yaang si Martin Romualdez sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Yan po Yan ang aking posisyon. Tandaan nyo. Magalit na kayo kung magagalit kayo. Lumayas na kayo sa channel na to kung lalayas kayo. Wala akong pake. Basta ako. Doon ako sa totoo. Wala. Kinanayo aming kide. Kunak manan. Basta doon lang tayo sa totoo. Sige. Pero baka merong mga pumipigil sa kanyang umuwi. Di ba? Baka yun ang mas reasonableng isipin natin. Baka nga naman talaga. Sandali lang naman umuwi. Sa totoo lang Kung uuwi yan mga kababayan ko, mamaya lang ho. Mamaya lang ho. Nandito na yan may sarili namang jet yan. Di ba? Arnold Lopez. Wala. Bakit ho hindi makauwi yan? Yang si Saldi ko. Kasi siya yung nakakaalam ng lahat kung sino talaga ang kanyang mga kasapakat sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y hindi naniniwala na hindi nagnakaw si Saldi ko? Sige nga ho. Isipin nyo nga ho maigi. Kayo ho ba ay naniniwala na hindi nagnakaw si Saldi ko? Kasi kung hindi kayo naniniwala na nagnakaw si Saldi ko, wag na rin ho kayong maniwala na magkasapakat si Martin at saka si Saldi ko. Ganun ho yun, mga kababayan ko. Ganun. Di po ba? Wala nang ka-eme-eme. Ewan ko. Di ba? Correct. Doon lang tayo sa katotohanan. Sabi nga ni Lucy Minigawa. Correct na correct dyan. Magkasabwat. Ayun.
Di mo ba? Hindi porke tinutulig siya ng mga eengot-engot na mga DDS. Yung sinasabi natin, mga kababayan pabor na tayo sa lahat ng kanilang mga hangarin Pabor na tayo, Meli Husaka, long time no see, ayos lang ako. Ano ba kayo? Sabi ko sa inyo medyo nakaka-recover na ako ng husto. Di ba? Yun po yun Ay, nako. Mga kababayan ko, ewan ko na lang. Hindi may mga ganitong baka isipin ninyo, para kang DDS dahil ganyan yung naratibo nila. Kung tama naman yung naratibo di okay lang na maging parehas kami, pero masasabi mo ba DDS ako? Kung pinuputak inang Sara ko, di ba? Di ba? Fernando Apuang hindi ako lasing ba? Oo. Talagang maano lang ho ngayon mag-isip yung utak ko. Oo. Diretso ba? Diretso. Ayoko na ho ng paikot-ikot. Mga kababayan? Winga Road, saan tayo? Kayati. Apoy, siyempre Di po ba? Ganon. Eto na. Kaya nga ho eto na mga kababayan ko. Puntahan natin itong si isa pa na mapagpanggap din. Alam nyo naman, galit tayo dyan sa mapagpanggap Pero puntahan muna natin itong pinaglalaban ni Trillanes. Trillanes, pasok! Straightforward na maka-Duterte siya. Tapos, makabonggo rin siya. Yun yung mga kingpin dito sa sindikato na to na sa DPWH. Doon nagsimula yan. After nung kay Pinoy, sinet up nila yun Noong panahon ni Duterte. Tignan nyo mga kababayan ko Hindi ba kayo nagtataka na puro maka-Duterte yung mga senador? Etong binubunyag ho ni Senator Trillanes, mga kababayan ko, kaya ho ang mga nasasangkot ay puro mga mga Duterte senators. Kasi sila po talaga, yung grupo ni Digong, yung matandang malapit ng mamatay, diyan po, saan? Sa Dahig. Aba mga kababayan ko, yan ang pasimuno ng mga pagnanakaw na ito. Kita nyo? Tuloy. Paano ngayon yun? As he cannot be objective anymore. Even if you ask him now, saan bitin niya na makabonggo siya at maka-Duterte siya? Tama. Di ba independent commission nga? It should go both ways. Correct. Tapos pangalawa, yun na nga, meron din pala siyang 120 million na tennis court. With the binanatan na ho ni Senator Trillanes, ito hong si isa pang panot. Itong mayor na si Magalong. Yung pala yun, mga mga kababayan ko, si Magalong, binanatan na ho ni Trillanes, mga kababayan. Discayas. Meron din pala siyang 120 million na tennis court with the Discayas. Nako. Tapos sinasabi niya, ano raw yun? Above board. Teka muna, ba't ikaw yung nagsasabi? Oo nga. Di ba dapat siguro masilip din yun? Kasi medyo mahal-mahal na tennis court yan kung 120 million. Correct. Ano ba yan? Heated ba yung floors dyan? Ano bang setup niyan? Di ba? Kailangan nating matanong. So may conflict of interest. Unless and until maklear ka dyan, doon lang pwede siyang maipasok. And besides, meron siyang mga ombudsman cases din Oo nga, marami ka rin palang kaso Saka rin panutya Ewan ko ba bakit itong mga panutyang na i-involve ngayon sa mga pabida-bida, Our beloved Boss Mike Severa.